Sinundan ni Inuyasha ang dalawa at napansin siya ni Miroko. Sa pagsunod, nakita ni Inuyasha si Kikyo at napag-usapan nila ang tungkol sa layunin ni Narako na makapunta sa kabilang mundo para makuha ang jewel. Pinaalalahanan ni Kikyo si Inuyasha na kung gusto rin ni Inuyasha na pumunta sa kabilang mundo ay huwag isasama si Kagome dahil kaya tinanggal ni Narako ang pugad ng mga demon birds ay para akitin sila sa bitag nito at ang layunin ni Narako ay mapasa kanya ang mata ni Kagome dahil katulad niya, kayang makita ni Kagome ang jewel. Balak rin ni Kikyo na pumunta sa kabilang mundo ngunit nakiusap si Inuyasha na huwag dahil hindi pa niya kaya at layunin din ni Narako na mapatay si Kikyo at ayaw na niyang maulit pa ang nangyari sa Mount Hokage na hindi niya naprotektahan si Kikyo. Nagbigay na lamang si Kikyo ng isang arrow niya para ibigay kay Kagome at sinabing si Kagome ang magdedesisyon kung gagamitin niya ba ito o hindi. Pagkabalik ni Inuyasha, naging honest si Inuyasha at sinabing nakipagkita siya kay Kikyo. Binigay ni Inuyasha kay Kagome ang arrow ni Kikyo na may lupa ng kay Onigumo kaya magiging effective ito kay Narako. Pagkatapos, pumunta sila agad sa pugad ng mga ibon at papunta na rin ang mga demons ni Narako doon. Habang tumatakbo, inaalala ni Inuyasha ang sinabi sa kanya ni Kikyo tungkol kay Kagome kaya nangako si Inuyasha kay Kagome na paprotektahan niya ito kahit na anong mangyari. Pumunta si Narako sa pugad ng mga ibon at nagpakita na rin ang nanay ni Abi dahil okay na ito. Ayaw na nilang magsunod-sunuran pa kay Narako kaya umatake ang nanay ni Abi. Madaling naiwasan ni Narako ang atake at prinotektahan ni Abi ang nanay niya. Kinain ng nanay ni Abi ng buo si Narako at malapit na sina Inuyasha. Dumating si Miyoga at sinabing naruroon sa pugad ang nanay ni Abi na si Tekei. Dagdag pa ni Miyoga na si Tekei ay kasali sa grupo ng mga ibon na nakatira sa impyerno at ibig sabihin lamang nito na konektado si Tekei sa kabilang mundo. Nakarating na sina Inuyasha sa pugad at nakita si Tekei. Tinanong ni Inuyasha kung nasaan si Narako at sagot ni Abi na patay na dahil kinain na ni Tekei. Hindi naniniwala sina Inuyasha na matatalo ng ganoong kadali si Narako at naglaban sila. Maya-maya, may naramdaman si Tekei sa katawan niya at lumabas si Narako sa noo ni Tekei. Nena si Abi kay Narako at aatake sana ngunit sinira ni Narako ang trident na kay Abi at naputol nito ang kanang kamay ni Abi at pinatay. Sinunod naman ni Narako ay si Tekei. Umilaw ng malakas at nagkalat ang dugo ni Tekei sa bundok na parang ilog. Sumunod si Narako sa hampas ng alon ng dugo dahil ito ang daan papuntang kabilang mundo. Sumunod na rin sina Inuyasha ngunit sabi ni Miyoga na kung nakapunta nga sila sa kabilang mundo, paano sila makakabalik sa tunay na mundo? Sagot ni Inuyasha na tsaka na lamang nila itong isipin dahil kaparehas sila ni Narako na hindi rin alam pabalik. Samantala, si Sesshomaru ay late nang dumating sa pugad ng mga ibon at wala na ang dugo ni Tekei na kumalat. Dumating si Kagura at sinabing hindi na siya makakapasok. Nainteresaduhan naman si Sesshomaru tungkol sa pasukan at sinabi ni Kagura na pasukan ito para makapunta sa kabilang mundo at nauna na sina Inuyasha at Narako na makapunta doon. Sabi pa ni Kagura kung gusto niyang makapunta sa kabilang mundo may isa pa siyang ruta na alam ngunit pinaalalahanan si Sesshomaru na hindi niya kayang makapasok roon. Nakapunta na sina Inuyasha sa libingan ng tatay nito at nagtago muna si Narako at hihintayin niya na makita ni Kagome ang jewel. Na-sense ni Kagome ang jewel at biglang may umatake sa kanila na nagmumula sa bangkay ng tatay ni Inuyasha at ginamit na pang-atake ay adamantite o katulad ng diamond. Sabi ni Miyoga na ang adamantite ay ang pinakamatigas na jewel sa buong mundo. Biglang tumigil ang pag-atake at sabi ni Kagome kay Inuyasha na ang jewel ay nasa bangkay ng tatay ni Inuyasha. Biglang may nagsalita at napansin ni Miyoga na ito ay si Hosenki kaya nakilala ni Hosenki na ang kasama ni Miyoga ay si Inuyasha. Kahit nakilala ni Hosenki ito, labag pa rin sa mundo ng mga patay na pumunta sa lugar na iyon ang mga buhay. Nakikita ni Kagome na kay Hosenki ang jewel kaya tinanong ni Kagome rito kung bakit niya dinala sa kabilang mundo ang jewel. Sagot ni Hosenki na kagustuhan ng jewel na pumunta sa lugar ng mga patay. Kaya ni Hosenki na kontrolin ang jewel kaya naririnig niya ang mga kagustuhan ng mga ito. Kwento pa ni Hosenki na nung nabubuhay pa siya, napunta sa kanya ang isang piraso at sinabi sa kanya ng jewel na hindi na dapat mabuo pa muli ang sacred jewel dahil ayaw ng jewel na maposes pa siya ng isang evil kaya tinago ni Hosenki sa mundo ng mga patay. Sinuggest ni Miyoga na umatras na lamang sila at ipaubaya na ang jewel kay Hosenki.
Hindi naman pumayag si Inuyasha dahil naghihintay lamang ng pagkakataon si Narako para makuha ang jewel. Dahil dito, umatake si Hosenki at hindi masira ni Inuyasha ang adamantite. Napansin ni Kagome na umitim ang jewel na nakay Hosenki at napansin rin niya ang presensya ni Narako at si Narako ang dahilan kung bakit naging itim ang jewel ni Hosenki. Hindi maturo ni Kagome kung nasaan si Narako dahil kahit saan may presensya ni Narako. Matigas ang ulo ni Hosenki kahit na anong sabihin ni Inuyasha na ibigay na sa kanya kaya kailangan ni Inuyasha na puwersahan na kunin na lamang ito. Naging itim ang katawan ni Hosenki at gumamit ng wind scar si Inuyasha. Hindi ito tumalab at muntikan na si Inuyasha sa atake ni Hosenki. Sinusubukan ni Inuyasha na lumapit sa jewel at pinana ni Kagome ang jewel para ma-purify ito ngunit hindi siya nagtagumpay at kulang ang spiritual power nito para masira ang adamantite. Gagamitin sana ni Kagome ang arrow na binigay ni Kikyo ngunit nire-reject ng arrow ni Kikyo si Kagome. Napansin ni Inuyasha na tinakluban pa ni Hosenki ang jewel kaya napagtanto niya na gumagana ang pana ni Kagome. Inutos ni Inuyasha na pamana ulit si Kagome. Pagkapana, gumamit ng wind scar si Inuyasha at nagtagumpay silang sirain ang armor ngunit inatake ni Hosenki si Inuyasha at nahulog ito. Samantala, dinala ni Kagura sina Sesshomaru sa may mountain in the realm of fire at gusto ni Tensaiga na pumunta sa gate kaya sinundan nila si Kagura kahit na hindi sila nagtitiwala rito. Nag-aalala si Kagome kay Inuyasha at biglang lumabas na si Narako. Tinuro ni Kagura kung nasaan ang gate at pagkalapit ni Sesshomaru, tanong ni Gozo at Mezo kung gusto niya bang pumasok. Sumagot si Jaken ng oo kaya gumalaw na ang dalawa at balak silang patayin. Si Inuyasha naman ay buhay pa sa pagkakahulog at hindi rin mapakali si Tetsaiga. Sinaksak ni Hosenki si Narako ngunit okay lamang ito at balak ni Narako na kunin ang jewel kay Hosenki. Nagiging lalong umiitim ang katawan ni Hosenki dahil plinano ni Narako na kamuhian ni Hosenki si Inuyasha at dahil dito umitim ang jewel at gusto na ngayon ng jewel na maging buo. Biglang pinutol ni Inuyasha ang tentacles ni Narako kay Hosenki at natuwa naman si Kagome dahil okay ito. Gumamit si Inuyasha ng wind scar ngunit pinabalik lamang ni Narako ito kay Inuyasha. Nagkaroon ng pagkakataon si Inuyasha na gamitin ang backlash wave ngunit biglang umatake sa likod si Hosenki at hindi tumalab kay Narako ang backlash wave. Ginamit ni Sesshomaru ang Tokijin para pabagsakin ang dalawang ngunit walang saysay dahil hindi natalab sa mga ito ang sword sa mundo ng mga nabubuhay. Biglang nag-react si Tensaiga at napagtanto ni Sesshomaru na ang Tensaiga ay sword na nagmula sa mundo ng mga patay. Biglang nagbukas ang gate at lumuhad si Gozo at Mezo kay Sesshomaru dahil kaya ng Tensaiga na hiwain sila. Nagtagumpay si Sesshomaru na makapasok sa gate at nagulat si Kagura sa mga nangyari. Nagtagumpay si Narako na makuha ang piraso ng jewel kay Hosenki at ito na ang pinakahuling piraso. Dumating na si Sesshomaru sa kabilang mundo at medyo kinabahan si Narako sa pagdating nito doon. Nilapitan ni Sesshomaru si Inuyasha at sinapak dahil hindi man lamang ginalang ni Inuyasha ang pahingahan ng tatay nila. Tanong ni Hosenki kay Inuyasha kung may lakas pa ba ito na lumaban dahil inutos ni Hosenki kay Inuyasha na bago pa tuluyang maging evil ang jewel, patayin ni Inuyasha si Hosenki para masira ni Inuyasha ang barrier ni Narako dahil mapapasa ni Hosenki ang demon powers niya sa Tetsaiga nito. Nag-aalala si Inuyasha dahil kapag pinatay niya si Hosenki, anong mangyayari dito ngunit sabi ni Hosenki na huwag siyang mag-alala sa kanya at magiging mahirap para kay Inuyasha na patayin siya. Sinubukan na ito ni Inuyasha ngunit nagkanda-hiwa-hiwa siya sa mga nilabas nitong mga piraso ng adamantite. Hindi masira ni Sesshomaru ang barrier ni Narako at umatake si Narako kay Sesshomaru ngunit nahiwa lamang ito. Naglabas ng lason ang hiniwa ni Sesshomaru at kumakalat ito papunta kina Inuyasha. Walang talab kay Sesshomaru ang lason ngunit ang target ni Narako ay sina Inuyasha. Pinana ni Kagome ang lason para mawala. Sabi ni Narako na kapag hiniwa ni Sesshomaru ang katawan niya, lalo lamang kakalat ang miasma ngunit sagot ni Sesshomaru na wala siyang pake sa mga kasama ni Inuyasha at hiniwa pa ang katawan ni Narako. Hindi muna tinuloy ni Inuyasha ang pagpatay kay Hosenki dahil mas importante sa kanya na protektahan muna si Kagome sa lason at wala muna siyang pake para mapalakas ang sarili niya. Namangha naman si Hosenki sa ugali ni Inuyasha at binigay nito ang demon powers niya sa Tetsaiga at akala ni Inuyasha, ginamit niya ang wind scar,
kundi adamant barrage. Nasira ni Inuyasha ang barrier ni Narako at umisa pa si Inuyasha kaya nasaksak ng mga adamantite si Narako. Umatake naman si Sesshomaru para tapusin si Narako ngunit buhay pa ito at balak na tumakas. Biglang nag-react ang arrow ni Kikyo dahil ito na ang oras para gamitin ito ni Kagome. Nakita ni Kagome ang jewel at pina na ito ni Kagome gamit ang arrow. Biglang nawala si Narako kasama ang arrow at nakuha nila ang isang piraso ng jewel. Biglang dumating si Narako malapit kay Hakodoshi at si Hakodoshi ang natamaan ng arrow. Sinuwerte si Narako dahil kung natamaan siya ng arrow doon pa lamang sa kabilang mundo, hindi na siya makakabalik pa sa mundo ng mga nabubuhay. Pagkatapos ng lahat, sumunod sina Inuyasha kay Sesshomaru para makalabas ng gate. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Hakodoshi at plinano nila ni Narako na gumawa ng paraan para lumabas si Kikyo sa pagtatago. Pinaubayan na ni Narako kay Hakodoshi ang lahat at sasama si Kohako rito. Maya-maya, pinuntahan ni Hakodoshi ang Zashinazumi at pinatay ito ni Kohako. Inutos ni Hakodoshi kay Kohako na dalhin ang box na dala ng Zashinazumi at huwag na huwag bubuksan dahil mamamatay si Kohako. Kinaumagahan, binuksan ni Hakodoshi ang box. May nakasalubong sina Inuyasha na matanda at bata na humihingi ng tulong dahil hinahabol sila ng mga demon rats. Inatake ito ni Inuyasha ngunit dama-dami lamang ang mga demon rats kapag inaatake. Sabi ni Sango na kailangan nila ng toxic smoke para mapatay ang mga ito ngunit wala silang dalang espesyal na medicinal herbs. Dahil dito, ginamit na lamang ni Miroko ang wind tunnel. Pagkatapos nito, ininform ng matanda kina Inuyasha na umatake ang mga demon rats sa kanilang village at ang lahat ng tao sa village ay patay na. Nararamdaman ni Inuyasha na marami pang mga demon rats ang nasa paligid at patuloy na rumarami. Pinalalayo na nina Inuyasha ang matanda at bata at susuriin nina Inuyasha kung anong nangyayari. Nagpatuloy ang mga demon rats sa pagkalat at inaatake ng mga ito ang mga kalapit na village. Hindi makapaniwala si Kohako na balak lamang nila Hakodoshi na palabasin si Kikyo sa pagtatago at kailangan pa nilang pumatay ng maraming tao. Alam na ni Kikyo ang nangyayari kaya inutos niya sa isa niyang Shikigami na si Kocho na may kailangan siya sa kanlurang bundok. Habang sina Sango at Miroko ay nililibot mula sa taas ang mga nangyayari, sina Inuyasha naman ay nasa barrier. Nakita ni Kagome ang mga bubuyog ni Narako kaya napagtanto nila na si Narako ang may kagagawan sa demon rats. Bumalik na sina Sango at Miroko at napag-usapan nila na parang may gustong palabasin si Narako at napagtanto nila na ito ay si Kikyo. Nakabalik na si Kocho at may binigay kay Kikyo na isang halaman. Tinanam ito ni Kikyo at naging isang malaking puno. May naamoy ang mga demon rats at pumunta sila sa isang direksyon at hindi napakalat-kalat. Napansin ito ni Inuyasha at sabi ni Miroko na mayroong Mayose na malapit sa kanila. Ang Mayose ay isang spell na nakakapagpaakit sa demon ng sama-sama at sunod ay papatayin ngunit may malakas na spiritual power lamang ang kayang gumawa nito kaya napagtanto nila na si Kikyo ang may gawa. Balak ni Inuyasha na maghiwalay at pupunta ang isang grupo sa Mayose at ang isa naman sa pinagmumulan ng mga demon rats. Napansin ni Hakodoshi na lumabas na si Kikyo kaya pupuntahan niya ito at inutos nito kay Kohako na huwag isasama ang box. Nakarating na sina Inuyasha sa Mayose at umaakyat ang mga demon rats doon ngunit nawawala sila kapag nasa pinakataas na. Samantala, si Kohako ay gustong isarado ang box ngunit nanunood ang bubuyog ni Narako sa kanya kaya hindi niya ito masasara at ayaw nitong malaman ni Narako na nabalik na sa kanya ang kanyang mga alaala. Nakarating na si Sango at hindi makapaniwala sa ginagawa ni Kohako kaya umatake si Sango rito nang walang alam na labag din sa loob ni Kohako ang ginagawa niya. Sinara ni Kohako ang box at tumakbo papalayo at hinabol siya ni Sango. Dumating na sa Mayose si Hakodoshi at nilason ang puno. Inaasahan pa naman ni Hakodoshi na naruroon si Kikyo ngunit wala. Pinana ni Kagome ang mga nagpapalason sa puno habang si Inuyasha ay ginamitan ng wind scar si Hakodoshi. Buhay pa ito at aalis na at sinabihan si Inuyasha na ibigay niya kay Kikyo ang mensahe na kapag patuloy si Kikyo na magtago, maraming mga taong mamamatay. Pinatigil ni Sango si Kohako at sinabing ipasira ni Kohako sa kanya ang box. Bumabalik na ang demon rat sa box dahil ang puno ng Mayose ay nauubusan na ng spiritual power.
Ginamitan ni Miroko ng wind tunnel ang mga ito ngunit masyado silang madami kaya hindi mapigilan ni Miroko ang lahat. Nagpatuloy lamang sa pagkukunwari si Kohako at nilabanan ang kanyang ate. Malapit na kina Sango ang mga demon rats kaya nagmamadali na si Sango na sirain ang box. Nagpapatuloy sa pagtakbo si Kohako ngunit naabutan ito ng demon rats at kinuyog. Tinulungan ni Sango ito at sisirain ang box ngunit may barrier. Niyakap ni Sango si Kohako at pare-parehas silang kinuyog ng mga demon rats. Naamoy ni Inuyasha ang dugo ni Sango kaya dali-dali siyang tumakbo. Pinipilit ni Kirara na umangat ngunit masyadong marami ang mga ito. Nakarating na si Inuyasha at biglang may tumamang sacred arrow sa box upang masira ang barrier. Nasira na ni Inuyasha ang box kaya naglaho na ang mga demon rats at ang tumulong sa kanila ay si Kikyo. Malubha ang sugat ni Sango at nakaligtas si Kohako dahil sa kanya. Hindi muna nagpapahalata si Kohako sa ate niya na naaalala na niya ito dahil balak niyang patayin hanggat maaari si Narako at umalis. Samantala, si Narako ay may kinuhang orb sa isang kuweba. Makalipas ang 7 araw, nakumpirma ni Inuyasha na mayroong bundok na nawala ng isang gabi sabi ng mga tao sa kanila. Naamoy ni Inuyasha sa nawalang bundok si Narako at demons. Sinundan ni Inuyasha ang amoy at napunta sila sa isang bundok na gumagalaw. Isa pala itong mountain demon at bigla silang inatake nito. Tanong ni Inuyasha dito kung isa ba siya sa alagad ni Narako ngunit sabi ng demon na si Narako ay pumasok sa katawan niya at kinuha ang kanyang protective stone. Tanong ni Miroko kung anong protective stone ito. Sagot ni Gakko Sanjan na ito ay ang Fuyo Heki na nagpapanatili sa kanya na maging bundok lamang at nagpapanatili na isil ang kanyang mayasma para ang mga kalaban ay hindi lumapit sa kanya. Napagtanto nila Kagome na balak ni Narako na itago ang sarili nito kina Inuyasha at hindi na siya masesense pa ng mga ito. Tinanong ni Inuyasha kung anong itsura ng Fuyo Heki dahil ibabalik niya ito kay Gakko Sanjan. Hindi naman naniniwala si Gakko Sanjan at umatake ngunit gumamit si Inuyasha ng wind scar. Aalis na sina Inuyasha dahil wala na silang magagawa doon at tanong ni Gakko Sanjan kung bakit hindi siya pinatay ni Inuyasha. Sagot nila na hindi sila makikipaglaban dahil isa lamang ang kanilang kalaban at ito ay si Narako. Naniwala na si Gakko Sanjan sa kanila at binigay ni Gakko Sanjan sa kanila ang kanyang mayasma crystals. Sabi pa nito na kapag daw nawala ang aura ng kanyang crystals ay malapit na sila sa Fuyo Heki at kabaligtaran naman kapag malayo. Kumuha si Miroko ng crystals at umalis na. Malapit lamang si Kagura at narinig ang lahat at kumuha rin ng crystals. Nakasalubong ni Kohako ang mga Shikigami ni Kikyo kaya inutos ng bubuyog ni Narako na patayin ito. Naruroon din si Kikyo at nasense ni Kagome si Kohako. Biglang lumitaw sa likod ni Kikyo si Narako at nawala ang aura ng crystals ni Gakko Sanjan at napagtanto nila na malapit sa kanila si Narako. Pinana ni Kikyo si Narako at hindi makaalis si Kikyo sa mga tentacles ni Narako. Inutos ni Narako kay Kohako na patayin si Kikyo buti na lamang napigilan ni Sango. Nang makarating sina Inuyasha, umalis na si Narako. Pagkatapos, nag-usap sina Inuyasha at Kikyo tungkol sa puso ni Narako at napagtanto ni Inuyasha na kailangan ni Narako ang Fuyo Heki para matago ang puso niya. Binigay na ni Narako sa baby ang Fuyo Heki at habang si Hakodoshi at Kohako ay may nakitang mga kaluluwa ng tao dahil kinain ng demon Hako. Pinatay nila ito at hiniwa ni Kohako ang katawan. May mga ilaw na bola at sinabi ni Hakodoshi na ito ay ang human Hako. Gamit ito, kayang pagalawin nito ang isang patay na demon at nagpakalat sila ng mga demons sa lugar at pinagpapatay ito ni Inuyasha. Sa pagtatapos ng laban sa demons, naamoy ni Inuyasha si Hakodoshi at nakita ito na may kasamang demon na si Moromaru. Napansin nila na mukhang tao na si Moromaru kaysa sa mga pinatay ni Inuyasha kanina at tinetest pa lamang ni Hakodoshi ang mga demons na ito. Susubukan ni Hakodoshi si Moromaru na kalabanan si Inuyasha dahil palpak ang iba. Ginamit ni Inuyasha ang Adamant Barrage ngunit nakaiwas si Moromaru dahil kaya nitong lumipad. Nadurog ni Inuyasha ang ilan sa parte ni Moromaru ngunit nagalaw ito at hinuli si Inuyasha. Kahit na ganoon nakatakas pa rin si Inuyasha at gumamit ng Adamant Barrage. Prinotektahan ni Hakodoshi si Moromaru at bago umalis, kinuha ni Moromaru kay Miroko ang mayasma crystals ni Gakko Sanjan. Pumunta si Hakodoshi sa baby at binigay ang mayasma crystals.
Iniwan niya si Moriyomaru sa kanila at bibigyan ni Kana si Moriyomaru ng kaluluwa. Samantala, namatay si Gakko Sanjin dahil may umatake rito at nalaman ito ni Inuyasha. Pinuntahan ni Inuyasha ang bangkay nito at naamoy ni Inuyasha sa paligid na ang tao ang pumatay rito. Sa kabilang banda, tinulungan ng mga ascetics ang isang village para mapatay ang demon. Dinala ng mga ascetics ang labi ng demon at dinala sa kanilang master na si Goryomaru. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Inuyasha ang balita sa mga ascetics at ininform ng mga tao na may dala itong armas na may lumalabas na ilaw. Napagtanto nila na ang pumatay kay Gakko Sanjin ay ang mga ascetics na ito. Pinuntahan nila Inuyasha ang bahay ng mga ascetics at sa may ilog, nagpahinga muna sila ngunit biglang napansin ni Inuyasha ang mga ascetics at naiwasan nila ang atake ng mga ito. Nagulat sila dahil ang mga ascetics ay mga bata pa at tanong ni Inuyasha sa mga ito kung sino ang nagbigay sa kanila ng armas. Hindi sumagot ang mga bata kaya umatake si Inuyasha at nahiwa nito ang ilaw ng mga bata at pinagkokotongan ni Inuyasha ang mga ito. Matigas talaga ang mga ulo ng bata kahit na anong sabihin ni Inuyasha sa mga ito at umalis. Pinuntahan ni Inuyasha ang templo ng mga ascetics at bumaril ang mga ito sa kanila. Madali lamang nahiwa ni Inuyasha ito at nagulat si Kagome dahil lahat sila ay bata. Kahit na walang saysay, paprotektahan pa rin ng mga bata si Master Goryomaru. Biglang nagpakita na si Goryomaru at nagtataka si Inuyasha kung alagad ba ito ni Narako. Habang naggagala si Kagura, biglang napansin niya ang mga demons na papunta sa templo ni Goryomaru at inubos ni Goryomaru ang lahat ng demons. Tumulong na rin si Inuyasha sa pag-ubos ng mga demons at nagsiatrasan ang mga ito dahil hindi nila kaya. Tanong ni Inuyasha kay Goryomaru kung demon ba siya, sagot nito na ang kanyang braso ay galing sa demon ngunit nakontrol niya ang demon powers nito at kaya niya itong gamitin. Tanong ni Inuyasha kung si Goryomaru ba ang nag-utos sa mga bata na patayin si Gakko Sanjin ngunit walang alam si Goryomaru dahil nagkamali lamang ang mga bata kung sino ba ang mga mababait na demon sa hindi at naaksidente nilang patayin ito. Pinatuloy muna ni Goryomaru sa templo si Inuyasha dahil delikado pa kapag naglakbay sila ngayon. Maya-maya, napansin ni Kagura na nag-aabang lamang ang mga demons sa templo at hindi pumapasok at sa tingin niya na may kakaiba dito. Pinatay niya ang mga demons para makontrol niya para alamin ang kanyang kutob. Umaatake na ang mga demon ngunit si Goryomaru ay napagod dahil sa paglalagay muli ng ilaw sa mga armas ng mga bata. Sina Inuyasha muna ang lumaban sa mga ito at napansin nila na patay na talaga ang mga ito at si Kagura ang kumokontrol. Lumabas si Inuyasha para hanapin si Kagura at kinuha ng mga bata ang mga armas nila. Nakita ni Kagome si Goryomaru na bagsak dahil sa pagod. Tinatanong ni Inuyasha kay Kagura kung bakit siya umaatake at may naisip si Kagura sa mga puzzle na hindi niya mabuo kanina pa. Hindi na niya pinansin si Inuyasha at pupunta sa templo. Nag-react ang Jul nung lumapit si Kagome kay Goryomaru at bumabalik ang lakas ni Goryomaru dahil dito. Kinuha ni Goryomaru si Kagome at sinabing huwag gagalaw na may masamang tingin. Nang lumapit si Kagura, biglang nawala ang aura ng miasma crystals ni Gakko Sanjin at napagtanto niya na naruroon ang baby ngunit bigla siyang nataman ni Goryomaru. Buhay pa si Kagura at tumakas. Pagkatapos ng lahat, nagtataka si Kagome kung ililigtas ba siya ni Goryomaru kanina o hindi dahil kakaiba ang naramdaman niya kanina dito. Nahulog sa ilog si Kagura at tamang-tama naruroon ang grupo ni Sesshomaru. Tinulungan nila ito at biglang nag-regenerate ang sugat ni Kagura. Natuwa naman si Kagura dahil hindi siya mamamatay hanggat walang ginagawa sa kanyang puso at nakay. Narako ito. Tanong ni Hakodoshi kay Narako na alam naman nila na taksil sa kanila si Kagura at bakit niya pinapanatili itong buhay. Sagot ni Narako na may gamit pa sa kanya si Kagura at plano niyang gawing pain si Kagura para matalo si Inuyasha. Aalis na sana si Sesshomaru dahil hindi naman interesado ito na makipag-usap kay Kagura ngunit sabi ni Kagura na alam niya kung nasaan ang puso ni Narako kaya napatigil si Sesshomaru. Sinabi rin niya ang tungkol sa Fuyo Heki para matagaw niya ang puso nito at binigay ni Kagura ang miasma crystals ni Gakko Sanjin. Sinabi rin nito na si Goryomaru ang nagpoprotekta sa puso ni Narako. Tanong ni Sesshomaru na gagamitin ba ni Kagura siya para mapatay si Narako at inamin naman ni Kagura na oo dahil siya lamang ang may kakayanan na gawin ito at umalis.
Napansin ni Rin na mayroong gusto si Kagura kay Sesshomaru. Umalis na sina Inuyasha sa templo at pinuntahan ni Hakodoshi si Kagura dahil may ipapagawa ito. Pumunta sa templo ni Goryomaru sina Hakodoshi at Kagura at napansin ni Kagura na sinusubukan siya ni Hakodoshi. Tinutukan sila ni Goryomaru at hiniwa ni Hakodoshi si Goryomaru. Bumawi si Goryomaru ngunit walang saysay dahil sa barrier ni Hakodoshi. Naamoy ni Inuyasha ang dugo ni Goryomaru kaya dali-dali silang bumalik sa templo. Tumulong ang mga bata ngunit wala ring saysay at ibabalik ni Hakodoshi ang mga atake ng mga ito ngunit dumating agad sina Inuyasha. Tinapos ni Hakodoshi si Goryomaru at dumating si Kana dala-dala ang baby. Umalis na ang dalawa at bago umalis si Kagura, sabi niya kina Inuyasha na nakatago sa templo ang baby kanina pa. Ginamit ni Narako ang lakas ng demonic aura ni Goryomaru para hindi nila mapansin ang puso niya kung nasaan nakatago. Pagkalibing nila sa bangkay ni Goryomaru, pinapaalis na ni Inuyasha sa templo ang mga bata dahil maaaring umatake ang iba pang demons doon. Pumunta sina Hakodoshi sa isang bagong demon at napapaisip si Kagura kung susunod na siya sa kanila. Sumunod naman agad sina Inuyasha at naabutan nila si Kagura. Balak nilang sundan si Kagura dahil sigurado sila na target rin nito ang puso ni Narako at para malaman nila kung nasaan ang puso nito. Sa pagsunod, nakapunta sila sa demon na bato at pumasok sila sa bunganga. Naamoy ni Inuyasha si Narako sa loob at nagpakita naman si Narako. Hindi worried si Narako dahil nalipat na nito ang baby at ginamit ni Narako ang jewel para gisingin muli ang demon. Balak ni Narako na patayin sila sa loob ng tiyan ng demon hanggang sa matunaw sa lason ng demon at makuha ang jewel na nakay Kagome. Hindi nag-ana sa laman ng demon ang adamant barrage at umalis na si Narako doon. Bumuo ng barrier si Miroko para hindi sila matunaw ng lason at si Kana na dala ang baby ay nahanap ni Kikyo. Nanghihina si Miroko kaya nawala na ang barrier kaya binigay ni Inuyasha ang coat niya sa mga ito. Hiningi ni Inuyasha ang sacred jewel kay Kagome para masira niya ang demon at tatapusin na ni Kikyo ang baby. Biglang dumating si Moriyumaru at nakatakas si Kana dahil sa distraction. Nilagay ni Inuyasha ang jewel sa kanyang Tetsaiga ngunit nagiging itim ang jewel. Hindi nakakaya ni Inuyasha ang demonic aura na nilalabas ng Tetsaiga kaya nawawalan na siya ng kontrol sa sarili niya at naging tunay na demon. Tumakbo si Kagome para lumapit kay Inuyasha at mailigtas sa kawalan ng kontrol. Gamit ang kapangyarihang pinagsama ng kay Kagome at Inuyasha, nagtagumpay silang makalabas sa tiyan ng demon. Nawalan ng malay si Kagome dahil sa hindi kinaya ang lason sa loob at bumalik sila sa village ni Nakayede upang magpagaling.